Hello mga stories, welcome back sa ating interesado at sinasabi nilang cringy yung channel natin. Wala tayong magagawa kasi yan yung opinion ng iba. Pero anyway, dito. Well, di ko alam kung anong i-content ko, ano i-intro ko kasi may nakita ko dito ng karamihan sa mga comments dito. At may mga sense naman. So, ito yung nag-create siya ng parang nagtanong lang na parang naging general information or general question para dito. So, ito sabi niya kasi dito na your cringiest type of Filipino content creators. So, siguro anong tawag dito? What's your cringiest type of Filipino content creators? Okay. So, ito yung disclaimer to ito yung mga itong video na ito yung pawang ito yung mga comments lang. So, walang kilalaman dito sa ating channel. So, lahat ng mga binabasa ko ay galing sa mga Redditors or yung mga nag-comment. So, hindi lang ito, pati na rin sa in the past few videos na binabasa ko. So, walang kinalaman dito sa sa channel ko at sa aking even ako, wala akong doon. So yung may mga naman ako na may mga opinion ko pero kung lang just point of view ko lang. So kung sasabihin nyo medyo bias o medyo safe ka rin parang katulad ni yung dyan, yung isang creator dyan, sige sige, go ahead, that's your opinion, that's your opinion. Hindi kita dyan, hindi kita magiging against dyan, which is agree ako dyan, okay? So sige, anyway, so may mga agree ako dito. So, sige. Medyo 50-50 agree at medyo dito disagree ako dito. Sige, pero sabi niya dito for me, most Filipino motovloggers are cringe and annoying. Marami sa kanila kinukonsiti ang pagiging kamote and delikado sa kalsada. Isa rin siguro yung mga creators na motovloggers na nag-aabang ng disgrasya sa banking hotspot. I think banking yun banking hotspots. Kalimitan sa mga South Luzon. Pinakikita ng disgrasya instead na sa Wayang. Totoo yun. Yung mga ganun kasi. Ito sabi niya. Ito mga chipmunk lap truck. Ay, nako. Sinabi mo pa na yung mga lap truck tapos yung mga gas na sa akin yung mga memes yung oh my god, wow, yung mga ganon. Tapos yung yung si Babalo, yung gunggong, yung ganyan, yung mga gunggong, yung sa matay, ganyan. O kaya meron kasi yung si Kong TV, gago. Di ba? Na, yan, yung di ba yung black guy, oh my god, di ba? Eat bula lap truck, naku, gasgas na sa akin. Tapos gagamitin pa ng Robert Wade. Ang luma nun, min. Di ba, medyo nag-increase na ako ngayon. Kala mo yan, kinatutuwa ako. Hindi. Ito yung nga pala, take note, itong post na to, itong yung post na to, is 2 years ago na to. Iba naman nalagay, ginagamit niya for content. Yung parang ginagamit, alam mo naman yung isa, yung ginagamit yung mga anak nila na medyo may sakit. Parang reference ng KMJS, yung lalagyan yung ilalagay yung mga bank accounts, ganyan. Yan. Dito parang ginagamit for the content diba? Hindi ka isa ba yung create separate channels yung babies, yung insert baby name later, for example, ganyan.
Tapos ito naman, puro mommy, baby, yung mga FYP ko. Ganun pala yung FB ko kung ano yung mga FB friends mo sa labas. Yun din yung parang napapanood mo, di ba? Parang ano yun, yung parang tawag dito yung ano, yun algorithm, yung mga ganyan, yung ginagamit for the algorithm ng yung nakikita nyo sa yung napapanood yung mga episodes sa yung sa videos, nakikita mo. Yun yung magiging parang yan, it's a form of algorithm, diba, na so ito sabi daw, kung TV, yun yung I agree, I don't understand the purpose of making parenting baby content in a good faith, like sharing tips whatsoever, but I don't like the idea of exploiting my own kid, especially child predators are everywhere. Yes, totoo yan. Totoo yan, kasi alam mo naman, di ba, naalala mo ba yung yung ice cream na yung gusto yung ice cream na parang binaviral yung bata na hindi na mo tapos gusto mo ice cream, bili ka sa nanay mo, ganyan. Naalala ko yun at parang ini-exploit mo yung bata, di ba? Tapos hindi ko alam ano nangyari yung tungkol doon sa parang wala di ba? Yun nga, doon kasi naalala at saka ang problema hindi parang hindi sinensored yung parang hindi tinakpan yung bata, which is yun, very wrong yun. Agree ako doon. Medyo it's crazy. USA is a child of predators. Meron pang incident ng IG when they use kids photo for a role play. Gusto nila sumikat tapos next time dadalhin yung anak sa Pinas para mag-artista o maging beauty queen. May anak din naman akong babae, half Italian, yung mga kaibigan ko sa Pinas. Sobrang ganda daw, saan gawin daw model. I shut them down immediately. Masyadong pala desisyon itong mga kapwa Pilipino ng gawin ng model. Ano sila pa desisyon? Di ba? Hindi pa. May mga ganun eh. Ito, mga limos content. Naku, ginagamit yan po kung normal content, yung goods lang ginagamit ng anak, pero di ba? Unless i-parenting talaga yung content nila, like Mami Julie. These early brothers may be especially for the safety of the children. Dami mga PDF na naglipa na ano PDF? Bakit PDF? Early brother big time special. Di ko maintindihan. Ano yung PDF? Comment na sa baba. Di ko gets yung PDF yung tinutugin nila. Basta mga promote ng gambling site. Yun. Very X sa akin yan. Yung gambling site, yung gambling app. X sa akin yan. Kasi po, alam mo bakit? Doon, yan eh. Parang sinisiraan mo yung mga ini-influensyan mo. Yung mga tao. Which is parang ikaw yung ang dami yan, may mga content creators, lalo na yung yung nagpapatayo ng com shop, isa din yan. Naging na siya, maganda na yung negosyante, pero yung in-influensya mo ng yung mga tao noon pa, nalulung sa gambling. Ayun, minsan nawala ng wala ng pag-asa, di ba? It is very wrong. Yan ang ayoko sa lahat, di ba? Sabi, basta nag-promote ng di ba, block-one na agad, yan, follow, ganyan. Vloggers that always say real talk. Ano ba naman yung real talk? Puro gas-gas na yung real talk, tapos sa isa sa mga name niya na ayan, paniwala sila mga ganun. Yung ginagamit yung think critically, ganun, tapos ginagatasan mo, tapos yung ginagatasan mo yung isang issue na ganito, tapos gagatasan mo
Tapos sasabihin mo, think critically. Tapos neutral ka. Ano yun? Ano yan eh, parang plain safe ka yan eh, no? Para kang yung para kang Project Nightfall. Ganyan na ganyan ka eh. At saka yung mga motherhood statement na sinasabi, yung tipong walang laman na, at alam ko na, halimbawa yung para issue, hindi naman talaga naalis nyo. Simple lang yung mga dapat respect, religion, and boundaries. Chuchu, if may something valuable siyang naidagdag yun. Yan yung sabi daw. Pero deleted na eh, nakalagay. Tigisan. Tapos, ito, take note lang binabasa ko lang yung mga sinasabi nila dito, okay? Okay, ito. Isa rin yung nagsasabi na, ito, ito isa rin yung nagsasabi niya na, baka ito yung tinutukoy mong, fan name, o parang fan-based name, ganyan. Meron kasing sinasabi, pag sa ABS-7 kasi meron kapamilya. Meron pag sa GMA naman kasi kapuso. Sa TV5 naman, kapatid. Meron kasing ganun na parang fan-based name, Ito naman, nakalagay hello mga, sige, i-search na lang sa atin. Hello mga ka-stories. Like, ganito, hello mga ka-stories, ganyan. Tapos yung foreign content creators just make it seem na kausap nila lang nila audience. Pwede naman yung ganito. Instead na ganito, from, guys, tingnan nyo to, ganda ng tanawin. Ngayon, dapat ganito, sabi nyo, tingnan nyo to, ganda ng tanawin. Diba? Huwag mong gawing, tanggalin nyo ang guys, tanggalin mo yung guys, dapat sabihin mo lang, tingnan nyo to, ganda ng tanawin. Which is, okay. Agree ako dito. Then sabi, this is actually what I mean. Yan ang parang gusto nila ng ganun. So, yung ito naman, lagi na rin sabi yung Lods, mga Lods. Diba, yung feeling may mga kaaway lagi. Napaka-attention whore. Si baka ito ko yan yung si MJ, yung ganyan dati, yung ganyan dati. Pero okay naman si MJ. Ito naman yung sinasabi nyo, only in the Philippines. Yung na-enable na corrupt na mamatay tao. Yung mga kasabay ni, ayoko magbanggit. Ito naman isa, yung chickmack laugh, nakakabaw sa every time nagagamit na kahit wala man nakakatawa. Alam mo sa channel ko, ayokong gumamit ng mga yung mga ganyang laugh track, nakaka-asura ng ganyan, di ba? Kala mo natatawa sa kanya, pero hindi katatawa ng ganyan. Hindi ako natatawa sa ganyan. So, yan? Kahit sa radyo pa yan, hindi ako natatawa sa ganyan. Nangumpisa yan sa radyo yung ganung laugh track, yung dami sa mga yung radyo pangmasa, yung mga pangmasa na radyo. Ang dami pag sa DJ nilalagyan ng laugh track, ganyan. Ako nausura ako yung tapos meron toing. Nakasura ako sa ganyan nung ganyan. Oo, sana. Then yung mga nag-hold yung nag-hold tapos di naman ginagamit. Ayaw akong magbanggit ng name dito. Ito naman, couple vloggers, saka yung mga competitive game streamers na feeling hot shit at puro attitude. Diba? At saka ito, food vloggers na lahat ng puntahan at saka masarap at pinakasulit. Lahat naman masarap Bakit naman? Sige, ganda naman yun. At sabi, ito naman, tech vloggers. Lahat ng phone ay pinakamaganda. Pinaka-legit. At nagulat sila sa phone na yun. What?
Ito, dagdag mo pa yung muntahan thumbnail na mukhang natatay expression na hindi mapaliwanag. Sino yun? Sino yun? Hindi ko alam. Ito. Kaya mo kung paano nakahakot ng views yun. Di tuloy alam kung may mali ba sa preference ko. Tipong may nakita ko na yung thumbnail yung nag-init ang ulo ko. Alam mo itong nag-post na to. Pinapainit ka na ng ulo na eh. Diba? Okay, gaganyan ka para uminit ang ulo. Ganyan yan eh. Ganyan ang branding niya eh. Ay, init ang ulo ko. Nalala mo yung thumbnails ko? Parang ganun lang yan eh, yung mukha niya. No. Nandito tayo sa ngayon sa pinipilian at magte-trending kainan sa nandito tayo ngayon sa ganito, nagte-trending na kainan sa tigil mo na yan, tigil mo na yan. Isa pa yan, yung una okay pa siya and tolerable pa. Ngayon auto-scroll agad. Ay oo. Yan yung ikinainisan yung yan yung kinainisan yung karamihan sa mga nagtitinda na ayaw nila ng ganun. So, pakita ko sa yung ganito yung lalagay ko yung pin sa taas, sa description. Ito yung relatable yung ayaw nila ng ganun na yun, which is okay yun. Ginagawa niyo for views Okay, tapos ito naman, kainis eh. Deliver free food. Kaya, nagagawa for the free food. Ano ka ba? Yan ang, walang free meal sa mundo nito, hoy. Ito naman, walang ibang nag-content kundi pranks. Lahat na lang prank. Diba? Yung sa TikTok, yung pare-pares sila ng tono ng boses. Ay, alam ko to. Alam ko ito yung pare-pares sila ng tono ng boses. Yung, ba yung tono nila dito? Yung tono nila na ganito. Yung, ang ganda naman lang to na masasta, nandito, hindi na pagkakain ako. Yung mga ganyan. Diba? Yung mga tono, same din yung tono. Inisa rin ako doon, no? Para mo, yung pinapataas na innocent nila. Alam ko meron talaga nagsalita. Yung Diyos me, para iba talaga. Pilit na nila yung ganung may na pagsasalita. Sige, okay. At mag-post ng video na mahaba pero mas mahaba pang promotion ng gambling shit. Kaysa sa video mismo, nako, maraming ganyan. Yung mga skits, nako, yung mga skits niya, yung skits yung video nito. Tapos yung end credits, puro gambling site. Nako, yan yung very red flag sa akin yung mga content creators. Nako. Ito parang wala na yata nagpo-post dito ng vlog, ultimate cringe. Ay, wala, hindi ko alam kung meron pa yun o what. Ito una, akala ko sarcasm na eh. Hindi po alam nila na walang tao sa script nila. Dahil napaka-persistent nila sa acts nila, kaya ito tuloy ako. Para paniwala ba yung siram na yun, paniwala ng tao sa kanila. So, I don't know who call it, pero the ones na narrate on video, the most annoying voice is not that the voice is bad. It's just a manner of which you speak yung nakakabobo pakinggan. Most encounter these in reviews and Facebook Reels. Ay, ang daming sa Facebook Reels na yan. Ako. Oh, and save with OP. Especially ang daming yan. Madami, especially sa mga kamoting riders dyan. Oo, ginagawa niyo for the content para for the views. Yan yung mga gawain niyo eh. Ito naman yung na vloggers na the rising falling intonation narration. Ito na guys, pumunta kami sa ganito, tapos kinuha na nga yung ganito. Kaya talaga. Bakit? Bakit kayo narita? Sige, every galaw nila na there was the weird shit of potential like eating hollow blocks. The travel vloggers who ride around the motorcycle doing cringe shit. Okay. Naintindihan ko naman yun.
And every holograms. Ito yung pranking niya, GFB at Chalo sa all of the vlogs sa yung pagmamahalan nila. And that beat. Ito naman, ito yung mga mga motovloggers na laging content na nagpipick up ng babae, scripted ng babae yung trip nila. Hindi na tukoy basta yung nagbibigay ng tulong pero naka-video. Ay, nako! Poverty porn! Poverty porn yun! Poverty porn! Yung mga ito na narrate yung mga manay, super regardish yung mga content yun. Tapos ito, yung ito yung nagpo-promote ng pares, iba pang business. Yan yung yan. Di na ngayon ginagawa yung for content yung mga nagpo-promote ng sa business eh. No. Yung mga ito naman yung mga vlogger na mga batang ganyan. Tama na please, nakakaumay na, hindi nakakatawa. Bakit naman yung ginaganyan si yung vlog yung mga ito, yung mga TikTok influencers na false advertisements, most lagi yung pinapakita lang sa madalas sinuserve ng mga non-vloggers. False advertisement. Naku, wag yun, wag. Foreigners na manggagatas. Talaga? Sino? Don't tell me, yung merong ginagatas. Pero okay naman siya eh. Bakit nagkikringe ka? Diba? Ito naman, basketball vlog sa puro kalululan at sinasabi puro clickbait lang naman, umay sa inyo. Yung mga nagre-repost ng content ng iba, tapos may gana pang nangingi ng stars. Okay. Sige. So, in the rest, medyo ulit-ulit na lang to. So, okay. So, anong ko dito? Ano bang final, anong thoughts mo dito? Final thought. Well, may mga issue dito na may mga hindi ko naman na may nagigirin sila na parang hindi nagustuhan yung mga videos. I understand that na sinasabi nyo na yun, hindi mo nagustuhan yung Well, may mga kasing mga reference dito. Well, pwede naman yan eh. Pwede mag-comment and reach out yun. Ngayon, minsan kasi may mga defenders kasi dito na parang, di wag ka naman nood. Huwag ka naman mag-post. I-block mo. Ganun lang yun eh. Kasimple ganyan yan. Hindi naman hindi naman solution para dyan eh. Ito yung para magiging isa sa mga tao medyo criticize, dapat nyo accept nyo. Which is very true yun. Very okay, positive yun. Kasi kailangan mo kasi magkaroon, dapat tanggapin mo yung criticize ng mga iba na medyo hindi kasi yung iba kasi hindi nagustuhan yung iba. Kasi once na hindi mo tinanggap o criticize, paulit-ulit yan na yung ulit yung ginagawa mong content, parang ginagawa mong katanga-tanga ang mga Pilipino. 'Di ba? Yung which is nakakaawa yung ganun eh. Parang ginagawa yung tanga. 'Di ba? Kaya nga meron kasi tayong na comment section dito na sinasabi ay toxic naman. Talagang toxic naman talaga ang mga comment section. Kahit saan pa eh. Kahit yung mga na mga top kahit yung mga yung mga top YouTubers, top TikTok reels o yung mga Facebook reels dyan na hindi maiiwasan talagang na naiinis sila minsan parang ba yan minsan nagkaroon ng hate comments which gan talaga. Oo. Kaya meron tayong dito kasi sa Reddit kasi meron kasi tayong upvote and downvote tool. Yung ba kasi
Iba kasi dito na yung sa Facebook kasi, nagtataka lang ako, bakit yung ibang Facebook, parang wala silang pakialam. Minsan kasi gusto nila yung parang engagement. Yun yung gusto pakialam sila. Wala silang pakialam sa mga hit comments yan. Kaya nagtataka kayo bakit merong like, pero walang unlike. Bukod sa like, meron kasing emoticon yung tinutukoy. Yan yung parang ikadismaya ng karamihan sa mga users din ng mga Facebook, 'di ba? Yun ang dito. So, ang masasabi ko lang diyan is have to face have to face the constructive criticism. Kasi minsan talagang hindi maganda kasi minsan nagiging di maganda sa ng mga iba dito. Yun, dapat tanggapin yun. Kaya yung iba dito minsan just face sana matutuwa ko yan, and just kaya gusto kong matuto ganito, which is very okay yun, di ba? Yun, and yun lang naman ang masasabi ko dito. Siguro ang dami, mabasin yung almost 30 minutes na ako na minsan 10 minutes lang, pero pinapansin ko kasi itong mga ang ganda ng interest ako dito sa mga sinasabi dito sa nagko-comment dito, at very valid reason naman yun. Yun lang naman ang masasabi ko dito, and yun lang, and thank you sa gusto nyo malaman sa mga ibang video. So go like and share and subscribe sa ating YouTube channel, and click yung notification natin sa taba. Thank you, and see you in the next video. Bye.